Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews, chapter 12, verses 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Run the race with faith. At dito po pinapaalalahanan po tayo ng writer ng Hebrews na ang buhay po ay parang paligsahan. Kailangan po takbuhin natin ito ng may pananampalataya. Paano po ba tumakbo ng may pananampalataya? Unang-una po, ang faith po, yan po'y nag-i-expect ng mga great things na magaganap sa iyong buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, however, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. At ganun din ang sinasabi ng Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. At dapat po tayong mga Kristiyano taglayin natin yung ganitong klase ng pananampalataya. Yung bang tiyak na tiyak tayo at masasabi natin na ngayong taong ito, ang Diyos ay kikilo sa aking buhay. At marami siyang inihandang mabubuting bagay para sa akin. Kaya alam niyo po, ganun po ang pananampalataya. Kailangan po ay umaasa tayo, naniniwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may magandang plano sa ating buhay. Yun po ang sinasabi ng Jeremiah 29 verse 11. Ngayon, isa pang katangian ng pananampalataya, nagtatagumpay po yan sa anumang pagsubok. It overcomes resistance. Kaya matitiyak natin sa puso natin na totoo yung pananampalataya natin kung tayo po'y patuloy na lumalaban sa ating kaaway. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him standing firm in the faith. Kasi si Satanas, hindi siya papayag na maganap ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dapat makipaglaban tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Binabanggit po dito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi diyan, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. Maging ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po tinawag siyang author and perfecter of our faith, kasi pinagdaanan niya po yung mga problema at pagsubok ng buhay. Kaya huwag po kayong aasa na magiging madali, pero ang pangako ng Diyos, tayo po'y magtatagumpay kung tayo po'y may pananampalataya. Pangatlo po, yung totoong pananampalataya po ay inaalis niya yung mga hadlang sa kanyang buhay. Sabi po rito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yung pong sinasabi ng Hebrews 12:1. Alam naman natin na yung kasalanan talagang pabigat yan sa buhay. Kaya dapat po magsisi tayo, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Pero may isa pa pong bagay na minsan hindi natin napapansin na nagpapabigat o nagpapabagal sa atin sa buhay na ito. Yan yung ating kaisipan na kadalasan pinupuno ni Satanas ng iba't ibang maling pag-iisip. Kadalasan natatakot tayo at kadalasan nakikita sa atin yung kawalan ng pag-asa. Kaya yung isipan po natin, malaki po ang role niya upang makapagtagumpay tayo sa paligsahan ng buhay na ito ng may pananampalataya. Kailangan po punuin natin yan ng mga pangako ng Diyos. Panghawakan natin yung mga verses na ibinigay ng Diyos para tayo po ay magtagumpay sa lahat po ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. I-eliminate po natin yung mga kaisipan na natatakot tayo. Palagi sinasabi natin, hindi ko kaya. Yung mga kaisipan na nagsasabing, wala ka ng pag-asa, hindi ka na mag-i-improve. Yung mga kaisipan na nagsasabi na, hindi maganda mangyayari sa iyo this year. At kadalasan yung mundo, naniniwala sila sa mga hula-hula, yung mga tinatawag na mga maling paniniwala na parabagang tinatakot tayo na ang taong ito may mga magaganap na di magaganda. Huwag niyo pong paniwalaan yun.
Ang paniwalaan po ninyo ay ang salita ng Diyos na nagtataglay ng pag-asa at higit sa lahat nagbibigay ng pananampalataya sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na Ikaw ang pinanggagalingan ng aming pananampalataya, Panginoong Hesus. Sa sandaling ito, humihingi kami sa iyo ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng mga pangako sa iyong salita upang magtagumpay kami. Asahan namin ng mga mabubuting bagay, magagandang inihanda mo para sa amin. Mga opportunities, blessings, at naniniwala kami, Panginoon, na this year may mangyayaring maganda sa aming buhay kasi yan po ang pangako ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Panginoon, bigyan mo rin po kami ng kalakasan na pagtagumpayan ng anumang pagsubok, lalo na sa mga kapatid kong nahihirapan ngayon. Bigyan mo sila ng pananampalataya at dagdagan mo po yung kanila pong pananampalataya, lalo na po doon sa mga tao po na may sakit, may mga problema sa pamilya, sa finances, at yung mga tao po na nahihirapan sa buhay ngayon. Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalatayang magtatagumpay sa lahat ng pagsubok. At higit sa lahat, Panginoon, patawarin mo kami kung kami po ay may mga kasalanan pang ginagawa. At nawa talikuran na namin ito at alisin namin yung mga bagay na nagpapabigat sa aming buhay. Maging yung aming kaisipan, linisin mo, Panginoon. Palitan mo ng iyong mga pangako upang sa pamamagitan niyan ay mabago ang takbo ng aming isipan, mabuhayan kami ng pag-asa at higit sa lahat, panghawakan namin ang lahat ng iyong mga pangako sa amin this 2025. Salamat, Panginoon, at tinitiwala namin ang aming buhay sa iyo. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.